Magandang umaga sa inyo lahat. So katatapos ko lang magpakain ng aking manok. So ngayon balik na naman tayo sa bonsai kasi parang umalis na yung bagyo kasi lumalabas na yung araw tapos wala nang ulan. So ang i-share ko sa inyo ngayon paano ko napadami itong aking mga bonsai na tugas bato, kung anong ginagawa ko para mapadami ko. So ipapakita ko sa inyo yung mga mostly ginagawa ko after the seedlings is nabamarkot na naman ako para maging marami pa itong mga bonsai materials kong tugas bato. So pakita ko sa inyo. So ito yung mga tugas bato kong nagawa ko. Tapos medyo malaki na yung trunk niya. Nandun pa yung iba. Yun, bali kita nyo tatlo yung tugas bato na yan. So ito yung mother plant ko ng tugas bato. Makikita ninyo sobrang gulang na kayo siya, tapos is maiksi. Ang ginawa ko, pinuputol ko yung cuttings, tinanim ko. Tapos yung cuttings na tinanim ko, pinupurma ko ng bonsai, tapos minamarkot ko naman. So ito ang nangyari sa mga ginagawa ko, katulad nito. Yan. So that is tugas bato. So parang maging maiksi siya, minamarkot ko. So ito nang resulta sa mga minamarkot ko ng mga tugas bato. Yon. Tapos ito pa. Kaya lang hindi masyadong maganda yung starting niya. Kaya naghahanap ako yung tatrabahin ko ngayon yung magandang pagka markot, tapos nakaporma na ng kaunti. So dito na yung naporma kong yung tugas bato na i-wire ko na. Ngayon i-share ko sa inyo, ilipat ko ito ng malaking kalalagyan, tapos gugupitan ko dahil i-wire ko yung tugas bato na yan. So punta tayo sa likurang banda ng aking garden. So makikita niyo itong tugas bato, grabe na yung mga dahon niya, grabe kahaba na. So itong tugas bato, makikita niyo yung pinaka main punuan niya, sobrang laki. Ang gawin ko dito is i-markot ko ito, tapos maiwan yung sa may bandang roadside, tapos magsasalingsing ulit. Di magandang tingnan kasi mapandak siya. So itong sa taas na bahagi, ang gawin ko ito, i-markot ko yan, maging bonsai din naman yan. So bali, marami ito, apat siguro ito, or more ba, ito pa. So kita nyo yung mga dahon niya, pataas na. So dito pa kita nyo, that is all is tugas bato. Tapos pina-wild ko na lang, tapos imamarkot ko yan. Then after mamamarkot ko, that time magawa naman akong ibang bonsai. So padami ng padami itong mga tugas bato ko. So yun ang ginagawa ko, itong mga nandito, mamarkotin ko yan. Tapos yung minamarkot ko, gawin ko na ding bonsai. So kunin ko na itong tugas bato, tapos is ililipat ko ito sa malaking na pot. Then pag maging malipat ito sa malaking pot, maging ganito na siya. Yan. So ang pagporma ng bonsai is parang triangular shape lang. Mag-imagine ka lang na makakita ka ng punong kahoy na parang triangular shape. Yan. So itong ginagawa ko, it's a group by group, tapos layer by layer. There's primary, secondary, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim. Supposed to be is panglima lang sana yan.
Kaya sayang naman yung sa taas. Kung imamarkot ko, mahirapan ako magawa yung pinakadulo, yung tawag na apex or apex ba yun. So ngayon, mag-start na ako mag-repat itong aking tugas bato bonsai materials. So itong video ko nga ito is just sharing lang po paano ako nagkaroon ng maraming tugas bato bonsai materials. So isa lang yung mother plant ko, tapos yung ginawa ko, nag-propagate na lang. So mag-trabaho na tayo or mag-start na magsimula na ako maglipat or mag-wiring sa yung sinasabi kong galing sa Marcot, tapos i-wire ko. So, ito na yung tugas bato na galing sa Marcot. So ang gagawin ko dito is tanggalin ito mga dahon na wala sa lugar, kasi ito yung this is primary, unang trunk niya, namatayan pa. Tapos pangalawa, dahil dito na yung pangatlo, din hanggang pataas na. Hindi ko na alam kung anong pangalan pa yung pataas. So tanggalin itong mga sanga nga wala sa lugar para makakita na buo yung yung itsura niya ba. Then dito, as mention ko na before, is galing ito sa Marcot. Makikita nyo ito. Yan. So that is the bunot. Tawag yun sa moss sa Manalo. Ito ang ginagamit ko pang Marcot. So ito sa dulo, kasi ito yung mga bonsai materials ko, kaya naka-curve siya ng kaunti. So yung mga dahon na wala sa lugar, kasi ang estilo ko dito, halimbawa nito, dito may dito na may sanga na dito, tapos biglang sumulpot dito sa bandang dito. So tanggalin yan, kasi ang gawin ko dito is parang left right, kasi pag ano siya, right or left ito or right ito. So nangyari is tika muna. So pag ganyan, so left ito, tapos kailangan right ang susunod, kasi puro naman sila left lahat. So tanggalin yung isa, tapos sobrang liit niya. So ang kapantay nito sa kabila is dito sa kabila, ito. Yan. So that is right, left, right. So this is right, left. So itong malaki. So ito tanggalin ko ito. So ito na yung bonsai na i-wire ko ng kaunti, pero hindi ko matapos kasi tinawagan ako doon sa loob na kakain pa daw kami ng pamahaw. So mag alas 10 na, hindi pa kayo. So ito na ang gagawin ko sana. Yan, sobrang dami na ugat na. So ilipat ko dito sa malaking kalalagyan para mabilis siyang lumaki. Yan. So dito ko siya ililipat, itong ice cream container, para maging malaki. So itong ginawa ko is just simply lang paggawa, is parang natural tree, nung hindi mahalatang bini-wire ko yung mga sanga. Gusto ko sanang yung natural looking ng paggagawa ko. So ito lang masishare ko sa inyo kasi mamahaw pa daw. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.